Sa ngayon po umaga, tayo po ay dadako sa kanyang mga salita. Kung tayo po ay mayroon po mga Biblia, saklat po ng Roma sa Kabanatang 12. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito sa Romans chapter 12, sa verse 3, babasahin ko po hanggang sa mga talata. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa narapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo kung ang tunay ninyong katatayuan. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pari-pariho ang gawain ng bawat isa. Sa verse 5, gayon din naman tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin. Ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sa verse 7, kung paglilingkod, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Sa verse 8, at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Hallelujah. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita na atin pong natunghayan ngayong umaga. Hallelujah. Ngayon po umaga, mahalaga na malaman ng bawat isa anong kaloob ang mayroon tayo. Ano bang kaloob na ang mayroon ang bawat sa atin? Hallelujah. So, ang ating pong paksa, know our gifts. Alamin mo kung ano ang kaloob sa iyo ng Diyos. Amin po ba? Sa bawat parte ng katawan, sabi ng Bible, ay may kanya-kanyang gawain. Amin po ba? May kanya-kanyang gawain. Bawat parte ng katawan ay may kanya-kanyang function. May kanya-kanyang trabaho. Nakita po natin ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Kumbaga, inilagay ng Diyos ang bawat parte ng ating katawan para Para gamitin upang ang isang katawan ay lumakas at lumago. Nandyan pa kayo. So,
kailangan na gumawa, kailangan na mag-function ang bawat parte ng ating mga katawan. Hallelujah. So, ano pong nangyayari pagka ang tao po ay nagkakaroon ng karamdaman? So, may mga bahagi ng katawan natin na hindi nagpa-function ng maayos. Hindi nakakapagtrabaho. Umaaring hindi po masyadong nakakatanggap ng mga bitamina na kailangan niya para siya ay makapagtrabaho. Hallelujah. Diba? Kaya, bawat parte ng ating katawan, panlabas man, higit sa lahat, sa panloob na bahagi ng ating katawan, importante, yan po ay kumikilos, nagpa-function ng normal at maayos. Nang sa gayon, na mapanatili ang sigla at lakas ng ating mga katawan. Diba? Kasi yung mga minamahal, siyempre, pagka si pastor ay may nararamdaman, parang hindi masyadong masaya. Mahirap kayang umiti kung mayroon kang naramdaman. Nandyan pa kayo? Mahirap din naman na ako'y magpakita ng talagang kasiyahan na sa kabila ng lahat ay ako'y nilalagnat pala. Hallelujah. No? Kaya nung kami papunta ng Mindoro, ako'y todo balot, naka-medyas, naka-long sleeve. Kasi nga, yung lamig sa sakyan, sa barko, sa dagat, talagang malamig. So pagka nagkakaedad ka na, yung katawan mo ay mahina na sa mga lamig-lamig. Nandiyan pa kayo? Kaya gusto ko sana wala lang aircon eh. Ay paano naman kayo? Diba? Kaya, siyempre ako na lang mag-a-adjust kahit paano. Hallelujah. Kasi nga, dapat nating i-considera na ang ating katawan, ito ay panlupa. Talagang, sa ayaw natin sa gusto, ang katawan na mayroon tayo, ito po ay subject sa lahat ng pagkasira, sa lahat ng uri ng karamdaman. Diba? Kaya tayo nagkakasakit. Hallelujah. Pero, siyempre, kahit pa paano sinisikap natin na kahit na tayo po may karamdaman, sinisikap natin na talagang palakasin ang ating sarili sapagkat alam natin sa kabila ng lahat o anumang karamdaman na mayroon tayo, mayroon pong isang Diyos na nangako na tayo ay pagagalingin niya sa lahat ng uri ng ating nararamdaman. Hallelujah. Kaya, totoo, anong sabi ni Mr. Bintora? Si Mr. Bintora, yung speaker natin una dun sa Mamburao, yan po ay Assistant Superintendent ng DepEd sa Occidental Mindoro. Kapatiran po natin doon sa Hosea nagja-church. Pero matagal ng panahon ay nakilala namin si Mr. Bintoras sa Sablayan pa. So, ano sabi niya? Kung ano yung mga nangyayari sa kanya physically, yung sakit na kanyang nararamdaman sa edad na mayroon siya, yun ay inanin niya sa panahon ng kanyang kabataan sapagkat dahilan sa kahirapan ng buhay, 11 silang magkakapatid, siya lang ang nakapag-aral at nakapagtapos sa kanilang pamilya.
na walang kakayanan ng kanyang magulang para siya'y mapaaral, nagsikap siya. Na nag-aaral, nagtatrabaho, na ano pa, naging bugaw pa nga daw siya eh. Para lang mabuhay ang sarili at makapag-aral. Pero lahat ng kanyang ginawa na yon ay pinagsisihan na rin niya. No. Pero alam niyo mga minamahal, nakakatawa lang din. Although na si Sir ay sa kabila ng kanyang kalagayan, ang nakakatawa doon, yung sinabi niya na patuloy niyang sinusupil ang kanyang sarili. Nandyan pa kayo? Lahat tayo ay mayroon po tayong kanya-kanyang weaknesses, kahinaan sa buhay. At importante, ikaw at ako ang magsupil. Ano yung kahinaan na mayroon ka? Bakit? Ay gusto mong pumunta ng langit eh. Diba? Kaya, sabi nga niya, kung ano yung nararamdaman niya ngayon, yan ay bunga lang ng lahat ng kanyang ginawa nung panahon na siya'y malakas pa. Kaya nga, yan po ay paalala sa atin na mga bata-bata pa ngayon. No? Kumbaga, pahalagahan po natin. No? Kumbaga, matulog tayo ng tama. Nandyan pa kayo? Marami sa atin, hindi na natutulog ng tamang oras. No? Hallelujah. Kumbaga, kumain ng tama. At ang isa sa kulang sa akin, mag-exercise. Kulang tayo sa exercise. At yan po yung mga gamot na hindi mo na kailangang bilhin. Magpainit sa araw, gamot yan sa ating katawan para tayo lumakas. Tingnan yung mga taong hindi nasikatan ng araw. Mahina. Ako siguro nasobrahan. Nang kami sa Mindoro, araw-araw, doon ako sa tubigan, nandun sa bundok. At the same time, nagpapastor po kami. Alam niyo mga minamahal, at nung panahon ako'y kabataan, pagka ako'y inutusan ng tiyuhin namin pumunta sa bundok, kumuha ng kahoy, panggatong, pangbakod, alam niyo mga minamahal, yung pinapasan kong kahoy, higit sa timbang ko eh. At pag ako'y pumapasan ng kahoy, lalo yung ipil-ipil na sariwa, parang binibilang ko yung hakbang ko kung kailan ako magpapahinga. At kung maaari lang, kung gusto ko pang humakbang para lang mapalapit at mapadali yung paghakot ko eh. Pero napakabigat. Kaya siguro hindi na ako tumaba eh. At hindi na ako lumaki. Bakit? Mabigat yung mga pinapasan. Mabigat yung trabaho. Hallelujah. Pagkatapos nun, siyempre, binata, hindi maghugas, maliligo. Sabi ng tatay namin, walang namamatay na madumi ang katawan. Yung masyado kang malinis sa katawan, kahit pagod, mas maiksi daw ang buhay nun. Ito ang problema natin.
Alam niyo mga minamahal, importante po ang bawat parte ng ating katawan. Amen? Hallelujah. Pero sabi ko nga, sa lahat ng mga, kumbaga, nakalipas na mga panahon sa aking buhay, kumbaga, kahit may bigat na mga trabaho ay ginagawa ko, wala na akong pinagsisihan doon. Hallelujah. Kumbaga, aral lamang sa atin ng mga kabataan ngayon, ano po? Na pahalagahan natin ang ating mga katawan. Amen? At yung sinasabi ng mga eksperto mga doktor, tama po yun. Kumbaga, matulog ng tama, mag-ehersisyo, kumain ng balansing pagkain, kumain ng gulay. Diyan pa kayo? Tandaan po natin, ayon sa pag-aaral ngayon, pabata ng pabata ang dinadialysis. Dahil sa mga kinakain. Hello? Mga bata? Dahil sa mga pagkain. Hallelujah. Hindi natin alam, baka yung pinapakain natin sa ating mga anak, mayroon ng kasamang mga laman ng bata. Nandiyan pa kayo? Alam mo yung issue ngayon sa Amerika? Yung kay Jeffrey Epstein, ano yan? Hallelujah. Na involved si Donald Trump, at ang marami mga elite sa Amerika, mga bilyonaryo na involved sa ganitong kaso sa pagkawala ng mga bata, mga minor de edad. Kaya, alam niyo mga minamahal, totoo. Kaya nga doon sa mga bata at kabataan hindi marunong kumain ng gulay, ngayon pa lang mag-isip na kayo. Kung gusto nyo abutin kayo ng 70 ang inyong edad, kung gusto nyo abutin ng 60, 50 ang edad nyo, ngayon pa lang, magbago tayo ng pagkain natin. Huwag gusto natin puro mamantika, puro may mga process na mga pagkain. Hindi yan maganda sa katawan ng tao. Amen. Tandaan natin ang ating katawan, sabi nga, ito ay templo ng banal na Espiritu. Ngayon, bawat parte ng katawan ay mayroon pong kanya-kanyang bahagi at gawain. Amen. So ngayon, ano ang kaloob na mayroon ka? Pastor, wala baga ako talagang tinanggap na kaloob. Bakit? Alam nga naman na nung ibuhos ng Diyos ang mga talento at kaloob ay nakapikit ka o tulog ka kaya? So, ibig sabihin, lahat ng tao ay may mga tinanggap na kaloob mula sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon, sabi dyan, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pari-pariho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Hallelujah. Ang isa't isa'y bahagi ng iba. So, ibig sabihin, may bahagi si kapatid sa iyo. Hindi mabubuo ang katawan ni Kristo
kung wala ka, kapatid. Amen? Kung wala ka. Bakit? Sabi ng Bible, si Kristo ang ulo ng iglesia. At ang iglesia, ikaw at ako. Ang iglesia ang itinuturing na katawan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Siya ang ulo at ikaw at ako ang katawan ng ating Panginoon. At bawat bahagi ng katawan ay may kanya-kanyang gawain, sabi sa Biblia. May kanya-kanyang gawain. Ibig sabihin, may kanya-kanyang kaloob si Lord sa bawat bahagi ng katawan. Amin po? No? Hallelujah. At ang bawat kaloob ng Diyos, ito ay magagamit natin para mapaglingkuran ang ating Panginoon. Hallelujah. Para paglingkuran ang ating Panginoon. Ngayon, ano ang mga kaloob na binabanggit ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma? Sabi dito na yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na yan. Na yung kaloob na mayroon ka, kailangan nating gamitin. Nandyan pa kayo. Gamitin daw po natin. Hallelujah. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Hallelujah. Mayroong sukat ng pananampalataya. Pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sa tawag po doon ay gift of wisdom. Hallelujah. So, tayo ba ay may kaloob ng kaalaman galing sa Diyos? Hallelujah. No? Sabi dyan, in His grace, God's given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophecy, speak out with as much faith as God has given you. So pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, kapahayagan, prophecy. Ang prophecy ay isang kaloob ng Diyos. Ang prophecy po ay iba sa pagsasalita sa ibang lingwahe, ibang wika. Yan po ay speaking of tongues. So, prophecy. Pagpapahayag sa isang tao na ito ang sinabi ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ngayon, kung binigyan ka ng kaloob ng pagpapahayag ng kalooban ng Panginoon, ipahayag mo daw ito ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. So, kailangan mo na magkaroon ka ng mataas na antas ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pagpapahayag ng kalooban ng Panginoon, ito po'y mataas na antas na kaloob ng Diyos sa isang tao. Si Annie po, ang ating pong founder,
mayroon po silang tinatawag na School of Prophet. So, nag-aaral po sila at ang kanilang pinag-aaral is about prophecy. No? Mga pagpapahayag. At siyempre pag sinabing prophecy, ito yung mga mangyayari sa sunod na buwan, sa sunod na taon, sa sunod na 5 taon. No? Hallelujah. Nung kami pumunta po dito, bago po kami umalis ng Mindoro at nagpadestino dito sa Montalban, nag-pray si Annie na sa mga pastor, sa amin, kay Pastora. At sa kanyang panalangin, siya po'y nagpahayag. At ang kanyang pahayag, sabi niya, nakita ko ang isang mahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Alam niyo mga minamahal, siguro, na alam ng Diyos yung worries namin. Kasi, nasanay kami sa Mindoro na maraming bigas. No? Laging may kanin dahil may bigas kami nakaimbak, may palay kami na naka-stack na sa bahay. No? So, hindi na yung problema ang pagkain. So, pagdating dito, siyempre, ibang lugar, dito walang palay. No? So, ang worries namin, ano kaya? Mabuhay din kaya kami doon? No? Kaya, si Annie nagpahayag kay Pastora na nakita niya na ang isang mahabang lamesa na punong-puno ng pagkain. Minsan, mayroong tayong okasyon, di ko alam kung Pasko yun, bagong taon. Nung kami umuwi sa bahay, mayroon kami mga dala na mga sari-sari, may grocery, galing sa inyo, na siyempre may bigas doon, at iba pang mga bagay. Inilatag ni Pastora doon sa aming lamesa. Alam niyo, yung lamesa namin, imported yun, galing Mindoro. Yari sa Nara yun. No? Inilatag ni Pastora yung mga pagkain doon sa lamesa at mga regalo. Sabi ni Pastora, naalala ko yung prophecy ni Annie. Isang lamisa na punong-puno ng pagkain. Alam niyo mga minamahal, importante yan. Kung may prophecy sa inyo, importante na hintayin mo na may pananalig sa Diyos kung kailan magaganap. Amen po ba? No? Hallelujah. So, nangyayari mga minamahal. No? Sa biyaya ng Diyos, hindi naman kami naugutuman dito. Salamat sa inyo. No? Salamat sa iyong mga panalangin. Salamat sa suporta na mga kapatiran dito sa Montalban. Ibig sabihin mga minamahal, hindi dapat problemahin ang pagkain pag si Lord ang iyong pinaglilingkuran. Palapakan po natin ang ating po Panginoon. Alam niyo ang problema? Sipon. Yan lang ang problema. Marami akong tao. Mahalaga mga minamahal. No? Kasi nga, ang mga kapahayagan na maaring ipinahayag sa atin, kapatid mga minamahal, mayroon pong tamang panahon si Lord para ito'y kanyang tuparin. Hallelujah. Kaya nga,
Medyo sayang nga lang dahil ang si Annie ay medyo may edad na. Pagka pumunta ng Pilipinas ay hindi na nakaikot ng mga simbahan para ipag-pray kayo, ipag-pray mga kapatiran. Pero alam niyo mga minamahal, na pakatandaan po natin, ang mga bagay na ito'y kaloob ng Diyos sa iglesia. Ang prophecy o pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, ito'y kaloob niya, ito'y regalo niya sa bawat isa po sa atin. Amen? Hindi nga lamang lahat, sapagkat sabi ng Biblia, magkakaiba ang mga kaloob. Nandiyan pa kayo? Na sa bawat parte ng katawan, iba-iba ang kaloob ng Diyos sa atin. Hallelujah. Di ba? Sa church, sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 11, no, ang Diyos ay naglagay ng propeta. Pangalawa, ang Diyos ay naglagay ng ibanghilista. Hallelujah. Pangatlo, ano sabi doon? Inilagay ng Diyos sa iglesia ang pastor. Ay, hindi. Propeta, ibanghilista, at pangatlo, apostol, propeta, ibanghilista, pastor, ang panglima ay guro. Kaya pagka ikaw ay guro, ibig sabihin, kabilang ka doon sa mga taong tumanggap ng kaloob ng pagiging guro. Hallelujah. Yun ang iyong posisyon. Ngayon, wala sa atin pinagkalooban ng pagiging apostol. Sinong gusto maging apostol dito? Ibanghilista, apostol, propeta, ibanghilista, pastor at guro. Tawag po dyan is fivefold ministry sa church. At ang purpose dyan ng Diyos para ano? Para patatagin ang iglesia ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang kanilang ministry, ang function nila, ay isa lang. Para ano? Para i-build up ang katawan ng ating Panginoon, yung body of Christ. Hallelujah. Kaya nga, may kanya-kanyang kaloob. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, ipahayag mo daw ito ayon sa sukat ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Pangalawa, if your gifts is serving others. Hallelujah. Kung paglilingkod ang iyong kaloob, ano po ang sabi diyan? Serve them well. Maglingkod ka. Nandiyan pa kayo? Paglilingkod. Alam niyo, kaloob yan eh. Hallelujah. Kung ikaw ay tumanggap ng kaloob ng paglilingkod, maglingkod ka ng maayos. Hallelujah. Anong sabi diyan? Sabi diyan, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Maglingkod tayo. Sabi dito sa English ay, serve them well. Maglingkod ka ng maayos na paglilingkod. Amin po ba? Hallelujah. Bakit?
kaloob sa iyo ni Lord yan eh. No? So sa paanong paraan natin mapaglingkuran ang atin pong Panginoon? Hallelujah. Diba? Yung ikaw ay nagamit ni Lord para sa iba, ginawa mo yon para kay Lord. At kailangan mong gawin para kay Lord, para may reward ka. Kasi kung gawin mo lang isang bagay para sa tao, at para ikay bayaran ng tao, walang gantimpala kay Lord yun. Kaya nga, kung paglilingkod, maglingkod. Serve them well. Maglingkod na maayos. Hallelujah. Kaya nga, alam ko tayo po, bilang mga manampalataya, gusto natin paglingkuran si Lord. Amen? At iba't iba ang paraan ng paglilingkod na ginagawa natin. So, ang pagsisimba ba ay naglingkod na tayo? Hindi ba? Hindi pa. Wala ka pang ginawa, nagsimba ka lang eh. Hallelujah. Diba? Pero pag ikaw ay gumawa ng mga bagay na naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Halimbawa, nagsimba tayo. Diba? Umita ng bahay. Nakita mo yung kumari, yung mga taong lagi mong kasama, kapatid. Alam mo ba, mahal ka ni Lord? Yan. Gusto mo sumama ka sa gawain ng Panginoon? Ibig sabihin, mga minamahal, yung nag-invite tayo ng tao para dalhin sa gawain ng Panginoon, sino pinaglingkuran mo? Di ba si Lord? Amen. Ang Diyos ang iyong pinaglingkuran. Bakit? Ipinakilala mo si Lord sa ibang tao. Yun po ay isang paglilingkod. Hallelujah. Dapat natin mga minamahal, siyempre, kailangan din natin na mag-aral, makinig ng salita ng ating pong Panginoon. No, yun po'y bagay na nais ng Diyos. Hallelujah. Diba? Nakita po natin, ang ating pong Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, ako'y naparito hindi para paglingkuran. Naparito ako para maglingkod. Di ba yung paglilingkod ng Diyos sa tao, paglilingkod niya nang siya nandito sa lupa, maging buhay niya, inialay niya. Bunga ng paglilingkod na ginawa niya para sa lahat. Nandiyan po kayo? Hallelujah. Di ba? Naparito ako hindi para paglingkuran, kundi naparito si Jesus para maglingkod sa mga tao. Kaya anong ginawa niya sa kanyang mga alagad? Di ba? Noong panahon na nagkaroon ng feet washing, ano po? Ano ginawa ng ating Panginoon? Kumuha sa planggana, may tuwalya, at ang ginawa niya, pinaupo ang kanyang mga alagad at hinugasan niya ang paa ng mga alagad niya. Naglingkod siya. Imagine mga minamahal, siya ay master, siya ay guro ng mga alagad, siya ay Misaya, siya ang tagapagligtas, siya ay hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lumuhod si Jesus sa harapan ng kanyang mga alagad at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Di ba? Naglingkod ang ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga sa Diyos ang paglilingkod natin. Amin po. Na? Paglilingkod. Paggawa ng mga bagay na
tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga talento, di ba? Gamitin natin. At yan ay paraan ng ating paglilingkod sa Diyos. Amin po ba? Kaya nga, sa atin po mga musician, mga awit, yan po'y paraan natin o paraan nyo para paglingkuran ng Diyos. Pero higit sa lahat, sa mga talent na mayroon tayo, pakatandaan po natin, gawin po natin ng maayos para kay Lord. Sabi ng Bible, serve them well. Hindi lang basta tumugtog tayo, kumanta tayo, dahil alam natin, hindi lang. Pwede na natin gawin yun sa isip natin. Diba? Iba yung ginawa mo, talagang taos sa puso mo sapagkat mahal mo si Lord. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? At may gantimpala si Lord doon. Diba? Kung yung tamburin nga ninyo, may reward ka agad 7,000 Higit ang reward galing sa langit. Diba? Kung ito'y gawin natin ng maayos at para sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Wala namang duda. Walang duda na kayo nga ang nanalo. Bakit? Maganda naman talaga Amen? Diba? Siyempre yung mga kalaban natin, maganda rin yung kanila. Pero siyempre may judges nga Diba? Kaya nga mga minamahal, sa lahat ng ating ginagawa, ayon sa kaloob na mayroon tayo, mayroong judge si Lord. Kung ang ating ginagawa ay taos sa ating mga puso. Hallelujah. Kaya nga, if your gifts is serving others, paliwanag po, serving others. At sa paanong para natin tayo makapaglingkod sa iba? Ang gamitin ni Lord na ang buhay natin para ipaabot sa kanila ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Amen? Serving others. Serve them well. If you are a teacher, teach well. Magturo ng maayos. Kung ikaw ay guro, magturo ka ng maayos. Hallelujah. Hindi lang basta nagtuturo ka, kasi nga may sweldo Iba yung pagtuturo na mayroong kasamang pagmamahal. Amen po. Kasi kung walang kasamang pag-ibig ang ating ginagawa at pagtuturo, maging sa mga bata natin, siguro, mahaba na ang isang buwan na pasensya. Baka napagpitik-pitik mo na yung mga bata natin dyan na mayroong kaunti sa buhay. Diba? Ikaw talaga, Kaya nga hindi ako guro Baka mapitik ko yung isa dun Hallelujah. Kaya nga, yung kaloob ng sa mga guro natin, sila lang yung mayroon. Kaya wala tayo nun. Kasi sila yung binigyan ni Lord ng puso para sa mga bata. Lalo na yung mga bata natin na mayroong kondisyon. Maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga yung pag-ibig ni Lord, mahiwaga yan. Pwedeng magbago ng buhay ng mga bata na inyong tinuturuan. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon sa buhay ng ating mga guro. Hallelujah. Di bali,
ilang linggo na lang. Parang kailan lang Hallelujah. So salamat po sa atin pong Panginoon. I hope na patuloy tayong gamitin ni Lord ang ating paaralan para maghatid ng pag-ibig sa marami sa lugar nito. Kaya nga, sabi diyan, if you are a teacher, teach well. If your gifts is to encourage others, encourage others. Hallelujah. So, ito po ay magandang kaloob. Yung buhay natin, ay yung magbigay ka ng encouragement sa ibang tao. Nandiyan pa kayo? Tayo ba'y nagpipray, Lord, gamitin mo ako? Maging challenge ang buhay ko sa iba. Nakita ka ng isang tao na discouraged sa buhay, kailangan nila ay encouragement. Kailangan nilang may mga taong mag-angat sa kanila, i-lift up ang kanilang buhay. Kasi nga, yan po yung kalagayan ng maraming tao ngayon. Maraming tao depressed. Maraming mga tao problemado. Hindi alam kung anong gagawin. Walang direksyon ang kanilang buhay. So, kailangan nila mga tao na mag-encourage sa kanila. Amen. Hallelujah. So, tayo po tayong gamitin ng ating pong Panginoon. Amen. To share the Word of God, to encourage them. Hallelujah. Para magpatuloy sa buhay, sapagkat ang buhay na mayroon ang tao, yan ay kaloob at regalo ng Diyos sa bawat nilalang. Sino magsasabi nun? Ikaw at ako na tumanggap ng kaloob para mag-encourage sa mga taong dismayado sa buhay. Hallelujah. Kaya, sabi dyan, hallelujah, if your gift is to encourage others, be encouraging. Be encouraging. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, nadidevelop yan sa buhay natin. Yan yung mga kaloob ng Diyos na pwedeng ma-develop. Kailangan lang i-practice natin. Amin po. So bakit hindi tayo nagagamit ni Lord? Kasi nga, hindi natin sinasanay ang sarili natin sa gawain para sa atin pong Panginoon. Pero, pagka tayo nagpagamit kay Lord, gagamitin ka niya. Gagamitin niya ang ating buhay para maging kalakasan ng iba. Ayan na. Hallelujah. Sabi ni Pastora kanina, ibuhos mo ng lahat. Kasi paano kaya? Glory, glory to God. So, ano dyan? Sabi dyan? Sunod, if it is giving, give generously. Kung ang kaloob daw sa iyo ay pagbibigay. Nakita na kayong taong kahit wala na, yung natitirang sa kanya, ibinibigay pa niya. Meron po kaming tiyahin, kapatid ng nanay ko. Kahit huling sintimo niyang pera, pag sinabi ng kakilala niya, Sister Ana, may pira ka dyan. Hindi siya makahindi. Lahat ng may siya binibigay niya. Kaya ngayon, pagka nagkubra siya sa senior niya, binibigyan niya kagad sa nanay namin. Nanay namin tagatago ng kanyang pera. Kasi pag sa kanya, ubus lahat yun. Ay matanda na.
Ha? Matanda na. Wala siyang naiipon sa sarili niya. Kasi nga, lahat binibigay niya. Ultimo nyog nga. Kaya nagagalit yung tsuhi, yung kapatid niyang, yung tsuhi namin sa kanya. Pag may nahulog ng nyog, kunin niya. Nakita ng tsuhi namin, saan mo dalhin yan? Kay pastor. Ay siyempre, pare-pare sa amin yung tsuhi namin. Ay yung tsahin ko, magdadala ng nyog, galing doon sa nyuga ng matanda namin, dadalhin kay pastor. Ay ayaw ng tsuhi namin. Ay magkakontra siya eh. Kaya galit sa kanya. Kasi lahat, dadalhin niya kay pastor. Dahil kay pastor. Na? Kung anong mayroon siya, may bahagi si pastor. Nag-aaral si pastora sa Bible School. Ay, siyempre, girlfriend ko yan. May sulat yun. May kasamang 10 piso. May padalang bayabas. May kasamang barya. Ayun lang kaya na niya eh. Na masukan yun eh. Nangangamuhan. Yung counting sweldo niya, binibigay niya. Sa mga Bible student, sa mga pastor, binibigay niya. Ibig sabihin mga mina, yun ang kaloob niya. Kahit wala na siya, ibibigay pa niya. Sa biyaya naman ng Diyos, hanggang ngayon buhay pa. Mas matanda pa sa nanay namin, hindi nagpapaalaga. Nandun sa tabi ng simbahan nakatira. Siya nag-take over ng posisyon ng tiyahin ko isa na tumanda din sa simbahan. Na? Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi ng Bible, na if your gifts, hallelujah, sabi dyan, if it is giving, na give generously, hallelujah, magbigay ka ng buong kaya. Magbigay ka na may galak. Amen? Totoo naman eh, na si Lord hindi bulag. Kita niya eh. Amen? Hallelujah. Mula pa nung malakas-lakas pa yung tiyahin namin din sa Manila, lagi nagpapadala sa probinsya. No? Alam niyo mga minaw, yun na talaga ang kanyang kaisipan. Yun na talaga ang puso niya. Yung maging mapagbigay sa ibang tao. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya nga, tayo rin. Tayo magiging mapagbigay. Bakit? Ligtas na tayo eh. Hindi natin gagawin ang mga bagay nito para tayo maligtas. Amen. Ang mga bagay na katulad dito, gagawin natin sapagkat alam natin sa sarili natin, tayo ay ligtas. Hallelujah. No? Sabi dyan, if God has given you leadership ability, ano po? Take the responsibility seriously. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na mamuno ka ng maayos. At maging responsable ka. Pag ikaw ay naging leader, maging responsable ka sa iyong posisyon. Bakit? Kaloob ng Diyos yan sa isang tao. Alam niyo mga minamahal, kaya nga, yung gift of leadership na i-develop yan habang lumalaki ka. Kaya yung mga tao na mahilig na mag-ipon ng mga tao din at sumasama sa kanya. Ibig sabihin, may kaloob siya na maging leader. Hallelujah. Kaya nga, may kanya-kanyang kaloob ang Diyos sa bawat isa. Sabi diyan, and if you have gift pursuing kindness to others,
Do it gladly. Magpakita ng kabutihan, kabaitan, no? Sa iba, gawin daw natin ito na may galak. Siyempre tayo, bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Ibig sabihin, likas sa atin na tayo po ay mga mabait. Hindi lang pagtulog. Hello! Mabait ba tayo? Parang hindi kayo makatingin. Tumingin ka sa akin. Lalo yung mga kabataan natin, mabait ba tayo? Mabait ba tayo sa ating mga kapatid? Hello? Dito kayo tumingin sa akin, mga kabataan. Dito kayo tumingin sa akin. Le, dito ka tumingin sa akin. Alam mo yung buhok mo na kulot? Kambal, sana si isa. Tayo ba'y mabait? Mabait pa tayo sa atin. Una, siyempre, pag mabait ang isang tao, mabait yan sa kapatid. Hindi mabait sa ibang tao. Kasi minsan, malimit na nangyayari. Mas mabait tayo sa iba, sa classmate natin, sa kaibigan natin, kaysa sa kapatid. Kung tayo man ay maging mabait, higit na maging mabait tayo sa kapatid natin. Sa pamilya natin, sa magulang natin. Diba? Hindi yung nagpapakita tayo ng kabaitan sa iba. Sa ating barkada, sa ating kaibigan, sa ating kaklase. Ang bait-bait natin. Pero pagdating sa ating pamilya, gano'n tayo kabait. Hallelujah. Nung kami maliliit pa, magkakapatid, nag-aaway kami. Suntukan pa nga kami. Pero nagkaisip kami, naisip ko, ang magkakapatid pa rin, hindi dapat nag-aaway. Hindi nagsakitan. Alam niyo mga minamahal, mahalaga sa magkakapatid ang pag-ibig at pagmamahal. Amen? Dapat mong mahalin ang iyong kapatid. Mahalin ang iyong magulang. Mahalin ang mga taong malapit sa iyo. Amen po ba? Kasi kung mabait ka lang sa iba, mabait ka sa klase at kakilala mo, ipokrito ka. Yan ang trabaho ng mga Pariseyo. Nandiyan pa kayo? Ipokrito tayo. Hallelujah. At ayaw ng Diyos yun. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Bible, and if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Magpakita tayo ng kabaitan sa iba. Wala problema po doon. Pero higit sa lahat, huwag nating kaligtaan na magpakita ng kabaitan sa loob ng pamilya. Amin ba? Mga tatay at nanay, mabait ba tayo sa ating pamilya? Mabait ba tayo sa ating mga anak? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, di ba minsan, kahit di naman natin sabihin ginagawa natin kung anong nararapat sapagkat mahal natin ang ating pamilya. Mahal natin ang mga taong kasama natin sa buhay. Mga tatay, mahalin natin siyempre ang ating mga asawa. Hello! Mahalin natin ang ating asawa, mahal natin ang ating mga anak. Hallelujah. Bakit? Kasi kung ang mga kaloob na ito, mayroon ka, pero hindi mo kayang gawin at mahalin ang mga taong malapit sa iyo, baliwala lahat ng kaloob na mayroon tayo. Amen? Hallelujah.
sayang lang. No? Sayang ang ating paglilingkod. Sayang ang mga kaloob ng Diyos na maaring sinasabi natin. Mayroon tayo. No? Kung hindi naman natin i-apply sa ating sariling sambahayan. Hallelujah. Tandaan natin mga minamahal. Kahapon ay, sabi nila, ay araw na ng mga puso. Dapat ang araw-araw may sineselebrate natin, araw ng mga puso eh. Araw ng pagmamahal. Amen? Hallelujah. Diba? Pero ano pong sabi ng Bible? Kahit na tayo po'y makapagpahayag at magpagsalita ng mga wika ng anghel, at magawa ng mga himala, kung wala tayong pag-ibig, para lang tayong pumpiyang na umiingay, kumakalansing. Diba? Kaya nga ang pag-ibig napaka-importante. Magpagsasaman tayo ng mga wika. Hallelujah. At magawa ng mga himala kung wala tayong pag-ibig. Baliwala ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, ang pagmamahal ay importante. Lalo na kung tayo ay may mga kaloob na tinanggap mula sa Diyos. Importante na samahan natin ng pagmamahal galing kay Lord. Amen? Gawin natin ang mga bagay nito na may pag-ibig sa atin pong Panginoon. Kaya nga, ang bawat kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat parte ng kanyang katawan, kailangan nating i-practice sa sarili natin. Saan ba tayo pwedeng gamitin ng Panginoon at mapaglingkuran natin siya ng maayos? Diba? Hallelujah. Lahat tayo pwedeng gamitin ng atin pong Panginoon. Amen? Bawat sa atin pwedeng gamitin ng Diyos. Hallelujah. At tanda natin, sa bawat kaloob niya sa atin, ito ay ibinigay ng Diyos para mapaglingkuran natin siya sa paraan ng naayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon, pansamantala tayo po ay magtatapos ngayon pong umaga. Tayo po lahat ay magsitayo. Yan. Mayroon pong fellowship ang ating mga kabataan. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay bago tayo magtapos, tayo po ay awitan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Awitan natin isang awit, yung hallelujah. I will serve thee because I love thee. Hallelujah. I will serve thee because I love thee. You have given. You have given life to me. I was nothing. I was nothing before you found me. For you found me. You have given life
to me. Heartaches, heartaches, broken pieces, broken pieces, ruined lives, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for, is what I long for. You have given life to me. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Panginoon, salamat po. Patuloy, Panginoon, na kami, ang aming panalangin, ikaw ay aming mapaglingkuran. Una, sapagkat mahal ka namin, Panginoon. Minahal mo kami, anuman ang aming kalagayan. Pinatawad mo kami sa lahat ng uri ng aming mga kasalanan. Kaya nga po, Panginoon, ang aming pong may susukli sa inyo ay ang aming taos at tapat na paglilingkod sa kapamaraanan na nais mo. Lord, ngayon po umaga, I pray, O God, sa bawasang narito. Gamitin mo ang buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Ano man ang kaloob na mayroon po sila, Lord, gamitin mo sila, dakilang Diyos, at patuloy na i-anoint ang kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman, Panginoon, maging kalakasan ang buhay nila, Panginoon, sa ibang mga tao. Makapag-encourage sila, Panginoon, ng iba na makapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Lord, salamat. Gamitin mo ang kanilang mga kaisipan. Gamitin mo ang kanilang mga labi, Panginoon. Gamitin mo ang kanilang mga buhay na ang bawat sa Panginoon ay makapagdala ng kaluluwa sa iyong panandakilang Diyos. Lord, salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga bata, kabataan at mga magulang. Ingatan mo kami. Ingatan mo ang aming mga buhay. At nawa, dakilang Diyos, mag-develop mula ngayon sa aming mga puso ang mga espiritual na kaloob mo sa buhay ng bawat isa. Manatili sa puso namin ang kagalakan. Maging mabuti kami sa aming kapwa, maging mabait kami, una sa aming pamilya, sa aming mga sa buhay, sa ibang mga tao, dakilang Diyos. Magkaroon po, Panginoon, kami ng mahabang pasensya. Salamat, Panginoon, at dalangin namin maging buhay na patutuo ang iyong mga anak sa marami sa lugar nito. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang tanghali po. God bless you.